Maganda yon for Blacklist para ma-force talaga itong Purify ni Eman. Yeah, and the first blood ratio, ang pinakamataas is Blacklist International, second ang Onyx Philippines, and third itong RSG. So in terms of explosiveness, i-expect natin na talagang sutukan kung sutukan to. Kumbaga, itong Blacklist International, mas gusto nila na early game, hawak pa lang agad nila. Oo. Yeah. Hindi nila binibitawan, and as well as doon natin mapapansin na yung sa complex and sa draft pa lang nila Burrito and QWERTY, masasabi na natin na parang gusto talaga nila unang talak ng dugo. Oo, alam mo, napapasigaw nga lahat ng mga nandito sa MPL Arena at alam mong excited na sila kung ano nga ba ang ihahatid ng mga teams na nasa harapan natin. Blacklist International, nakita natin yung flexibility ng lineup na meron sila at doon din yung damage, and i-expect natin Benedetta damage, full damage itong Pwede. hero na ito. Kasi mayroon naman silang setup at doon naman din yung Valentina na pwede siya magpalit-palit kung ano ang gusto niya gawin. Meanwhile, sa kabilang kubo na naman, Vision ang hatid ng Novaria. So, yung mga setup na i-expect dapat ng Blacklist International na may comment nila, baka bago magsimula yun, naiispatan na kagad sila. Kaya dito pumapasok yung bardagulan agad-agad eh, diba? Yeah, oo. Kaya nga Yan nandun na. sila sa nandun sila talaga sa explosiveness na, ano masabi natin, hierarchy. Kasi Aha. diba, nandun siya sa top 1 for Blacklist, top 3 naman for RSG. Kasi nga naman, gusto agad nila, pagkapasok pa lang ng Land of Dawn, bardagulan agad, sapakan kung sapakan agad. Pero doon naman papabor for RSG kasi meron nga silang Novaria. Oo. Diba? Oo, Pwede naman, hindi kukumutan, lalagyan ng lambat. Oo. Manghuhuli nga siya yun, yung isang Edward. Alam mo, Benedetta. oo. Alam mo, nakakatawa dito, no? Lahat ng mga, kung ang dami natin mga fans dito na merong mga crown. Ayan. Diba? So, again, Oo nga, no? in terms of crown and international experience, kung maaalala natin, Blacklist International, pabalik-balik na sa international scene from M-Series, habang RSG naman, MSC. Baka nakakalimutan nyo, ang pinagtatalunan dito sa Season 12 yung slot patungo sa M5. Mukhang Grabe. ito yung dapat nating abangan. Mauulit ba ni Renny J yung kanyang international experience? Yeah. O makakatungtong naman ng RSG sa Worlds? Yeah, excited na talaga yung mga teams natin. Pero dito sa early game, ano ba bang i-expect natin dito, Athena? Pwede natin expect talaga yung Benedetta special ni Edward. Edward Salon activated. Uy, pero ay, okay. So, andito pala yung Yeah! si Yi. Sige nga, boss. Pwede ba tayong makita ng mga sayaw dyan? Ay, hindi, sabi mamaya na daw. Mamaya na. Chill ka lang daw. Pero going back doon sa pinag-uusapan natin, early game expectations, ito na ata yun eh. Grabe nga sila doon. Delikado ang buhay ni Irad na force yung kanyang ultimate. Makaka-back away. Blacklist. Maganda ang control dito sa Curtel. Lalaban pa ba ang RSG? Pero ito na yata yung penalty zone na magagaling kay Haji. Makakapatay. First blood secured by Blacklist. Wow. Ibang klase yung pinapamalas na aggressive power ng Blacklist International. Uy, tumalon lang din. Mukhang gusto din nilang patayin. Gusto nila ng bawi. Pero Haji, makakatakas pa rin naman yata kahit mag-penalty zone pa si Nats. Pero mukhang magiging enough naman daw ang paghabol ni Aqua. Nagpapakitang gilas agad dito sila Nats Entertainment. And as well as nakita natin yung ating killing machine na si Haji na nga lang din there. On that first fight, di nga talaga team fight yun eh. Di nga eh. Okay, parang pitigan lang eh, pero Renty ginamit Ito na naman yung ambahan dito sa gitna. Ang ganda ng ultimate magagaling kay Iran. Kaso lang, hindi na rin naman siya makapag-first down. Renny J, mukhang mapapa-back away muna ang dalawang koponan. Masyado talaga silang mainit. Net mai talaga Yes. ang dalawang teams na ito. Pero sino nga ba ang magiging takmao or mas mautak dito sa laban na ito? Tandaan natin, may una ng death itong si Iran. At kung Oo. ikaw ay juggler, ayaw mo nangyayari yun. No way. Pero speaking of mautak, nautakan ni Aqua doon yung members dito ng Blacklist. Siya yung nakakuha actually ng Little Wonder with the last hit as a recall. And so far, for Blacklist International, ngayon parang sabi lang, okay, sasabay. Eh di sabayan din. Ayan na nga, sabayan ba ang gusto? Si Uy, dadive na nga dito Medyo malalim siya doon. Nakalunan naman siya ni Iran. Nadamay pa nga doon si Renny J. At mukhang lalaban ang RSG. Sugod lang ng sugod kasi nandyan na yung baka namin. Makakasecure ng isang kill si Oheb at mukhang hahabulin pa rin siya dito ng koponan ng RSG. Iran with a dash.
secures Ohev. That's gonna be a 3-for-1 at mukhang si Haji. Sumisili pa dito, pero makakaiwas lang din man Edward. Welcome to the salon. Makakapatay din. Merong trade ang Blacklist. Hindi sila pumayag doon na mag-zero in lang sa nangyaring clash off na yon. RG Philippines on the other hand, they didn't expect na andun na agad ang bilis ng ginawa ni Edward. No, yung minasahe. Di ba alam mo sa mga barbershop, Ayan. may mga pagmasahe dyan eh. Minasahe plus the Petrify mula sa Blacklist International. 3-4 ang ating score. Lamang pa rin naman ang RSG dito, pero dito magkakatalo ang lahat. I-imagine mo dumating na tayo sa punto na even sa Turtle may mga dances na. Grabe. Sa totoo nga lang, kanina wala pa yung turtle, sumasayaw na sila eh. Ganon katindi itong dalawang kupunan. Pero makikita natin na RSG ang lumalamang when it comes to the position. Kasi sila yung nagdadala dito sa turtle eh. Yup, and sa ngayon available na rin yung Dominance Eyes para kay Edward. So hindi pala full damage ang kanyang target dito. Maglalagay siya ng Dominance Eyes para manigate yung heal na mabibigay ni Light maya-maya. Pero si Sui ay hinahatak lamang muna ito. Pero huwag kayo maingay nandun sa may damuhan si Irad. May pinaglano nga ata. Pero si Renny J, nakita niya lang, nandun lang din naman si Irad. Mukhang hindi pa rin ganoon magiging magulo. Ito ang turtle dance, tumalon na naman si Irad. Tatalon din yung baka ni Light, tatalon din si Nats. Talunan kung talunan, ito na ang RSG, pero ang unang mamamatay pa rin sa teamfights. That's gonna be Irad. Blacklist, mukhang may bawi pa naman talaga sila kasi nandito na si Nats. Mukhang delikado yung buhay niya, but with the heal coming in from Light, he is still alive. Grabe, yung pang-outplay doon ni Haji, nagsimula na nga lang din niya sa pagte-terrify. And aside from that, napansin nila nagsabay yung dabog siya kayong penalty zone. Meaning, na isang beses lang nilatag after wala magiging follow-up setup. Imagine mo, wala pang bagong taon pero nagtatalo na. Kaya nga lahat eh. ng mga players sa RSG and Blacklist International. Dito pala masasabi na natin kung gaano ka-explosive ang magkabilang team. Pero palitan din lang in terms of gold. Actually, hindi pa nagmamatter sa ngayon yung gold lead. Kasi kung papansinin natin dito, ay lamang na pala ng konting gold dito si Eman against sa Oo nga, no? Oheb. Kasi nga naman, nakapush na siya doon sa baba ng isang tore. Si Eman Payaman, yan talaga pinapatunayan niya na nga lang Oo. din na kailangan kasi kung hindi man sila makabawi ng sabihin natin sobra-sobra sa Blacklist International, you need to make sure or to ensure na yung safety mga sa marksman sa late game meron agad. Ensured na. Oo nga, no? Tsaka kapansin-pansin si Edward naka-impure rage. So, ibig sabihin, kahit nag-defensive item siya, may additional damage pa na may kukumit itong si Edward. Pero, Eman parang siya ata ang namamatahan dito ng Blacklist International. 3 members mula sa mga agents. Uy, nakita. Pero nakita si Renny J. Nakita doon, hindi sila magiging successful sa pag-surprise. Ayun na. Pero tatry pa rin naman ni Oheb mag-push. Pero nandito na rin kasi ang mga miyembro ng RSG. Pero nandun sa may bandang damuhan, nakaabang lang din naman si Nats. Ready silang tumalon, ready mag-engage ang dalawang kupunan ngayon. Edward, sumisilip lang ng onte. Gusto nyo bang magpagupit? Pero sabi ng RSG, mamaya na, hindi pa mahaba yung buhok namin. Yeah, atras muna sila dito. Pero again, nakikita natin yung respeto rin both parties. Alam nila yung mga winning conditions and yung mga kits na hawak ng magkabilang kupunan na ito. So, mararamdaman natin na talagang kinakababa ng RSG Blacklist International. Pero kapansin-pansin, Haji with the Minoan's Fury na ultimate na hawak niya. So, additional na knock-up, additional na stunts ang manggagaling sa Blacklist International. Walang kabitinan. Exactly. Kasi if ever man na mag-fail yung mga onward and earth shatter dito ni Renny J, he's on the rest back, he's on the backup. Pero for RSG Philippines, yun naman yung kailangan nila i-watch out. Kasi katulad nga na sinabi sa Keys to Victory, watch out for Black Surprise picks na nga lang. Opa, pero paano ka masusurprise kung may vision si Iman nandun? Si Renny J yata ang mamamataan. Nandito Haji. lang din naman si Haji pero nakita siya doon nung original. Nandyan si Light at mukhang maso-zone out lang nila ang mga miyembro ngayon ng Blacklist International. Grabe. Pinag-aaralan mabuting ng RSG. Saan ba nanggagaling to si Haji at si Renny J? Oo nga Nakikita nila, kaso nga lang, ang next target mo nila is to get an objective para kahit papano, bigyan natin ng ibang assignment tong mga agents. Ibang klase, Eman Payaman, tuloy-tuloy ang pagyaman. Nakabasag na rin ng Torre doon sa may bandang itaas. Magandang balita to para sa RSG Philippines. Pero kailangan humabol ng Blacklist International. Lord is up. Pero I doubt na humabol or makipag-contest kagad dito sa Lord na ito. Pero dito sa FWD Life Insurance Item Build,
naka, ano na pala, ano na dito naka-items na rin pala dito si OM Nangaga rin nag-build up dito ng Magic defense ni Sensui kung saan mapapansin natin that's an Athena shield for pwede natin sunod sa boots. Yep. Na ina-acknowledge niya kasi syempre grabe rin yun na nabibig effect dito ni Ako with the Dovaria but with the damage dealt, still Eman topping the charts. Sumunod dyan si Haji. Which means na mapapansin natin for Blacklist, meron pa rin naman silang pangsagot. It's all 4 on the kill score pero nagmamatter din talaga dito heavily is the objective. Ako, ibaburst na ata ng RSG. Bibilisan na nila, bababa sa 3K yung buhay! Si Irad pa rin ang makakasecure ng Lord. At buong lalaban pa rin dito ang RSG. Panalo nila yung Lord. Ay pabagsak lang din naman. Nandun na rin naman si Edward. Ginugupit nila ngayon isa-isa ang mga miyembro ng RSG. May vision, si Renny J. Delicado. Mukhang ito na ang pagbawi ngayon ng RSG. Hindi nyo kape pwedeng gupitan. Kasi ayaw naman naming magpagupit. Haji, tinatry niyang tumakbo ngayon. Pero masyadong mahapdi na lang din naman. Violet Requiem to secure the kill. Edward na lang ang matitira sa kupunan ng Blacklist. Lord, nasa may bandang itaas. Pero ano nangyari doon? Hindi nila tinatandanan kasi si Edward at nalayo nila si Oheb. Ayan o, delikado pa nga. May eye for an eye. Makakadash, makakaiwas. Pero nandito kasi si Oheb na may penalty zone lang din naman ni Nats at mukhang hindi siya mahuhuli. Kasi nga naman nandito na rin yung mga tropa ng Blacklist. Nalason. Mukhang mamamatay pa rin naman yata. Isang hibla na lang. Buti na lang naka-normal hits. And yun yung mga micro na plays na makikita natin dito sa MPL Philippines. World class plays. Ang ating mga nasuntukayan. Grabe yung mga laban dito. Grabe. Hindi pa tapos yung isa, meron na ulit kasunod. That's a super extended team fight kung sa makikita nga natin sa isa replay. Nagsimula kasi yun na nahuli ni Nats si Oheb sa pinakalikod. Yeah. And it mattered the most yung talon nga lang din pagdadabog ni Haji. Hindi man New Year pero pinatalon niya yung members ng RSG and as well as Edward and Haji's combination here just to prolong yung position dito ng members ng RSG Philippines. And aside from that, Irad's control with this Guinevere, grabe. Na-amplify nito, lalo yung hit marks na naglalagay kasi ng Astral Echo. But with that said, dahil nga super extended na naging team fight, nagkaroon tuloy ngayon ng bawi yung Blacklist International kung sa notice natin that not only one but 2 members were taken down. Yeah, and actually nakita natin yung mga dash na nanggaling doon kay Edward. Lalo na yung pinakahuling atake na ginawa ni Irad. Na-outplay niya doon. Yan, namatay siya pero nakabawi din naman at namatay itong si Irad. 4-4 yung kanyang KDA. 4-4-3 actually yung kanyang KDA. At kung papansinin natin, itong si Nats, naka-blade armor na rin pala. So ready siya sa mga physical damage na ilalatag ni Edward at ni Oheb. Kaya siya talaga yung magiging tagasalo na lang diba? Ang nagiging target na nga lang talaga ni Nats is habulin kung nasaan talaga si Oheb. Oo, maganda yung pag-back up doon ni Edward. Ang kaso lang kasi RSG, nakukuha nila yung mga malalaking objectives. Exactly. Tsaka minamadali na nila dito Remember, itong si Eman Payaman, mahilig to sa ginto. So ang kasabihan niya, time is gold. So ayos ba yan? Ayos yun. 8/10. Okay, 8/10 na. Pero going back, doon sa gusto kong sabihin, talagang pinofocus niya lang sa pagkuha ng objective, pagkuha ng farm, and alam niya na siya yung may pinakamataas na physical damage na pwedeng ibang butas sa main frontliners ng Blacklist. Meanwhile, for Blacklist International kasi, wala silang pwede yagsas muna na pwede mag-split push or bumukod sa kanila kasi sa team fights, kailangan silang lahat, especially Renny J nga with the setups, pero ito na sila sa may Lord. Minoman's Fury, hawak dito ni Haji, habang si Light, umiibabaw na rin. Ngayon, nandito si Aqua. At ako si Sensui na malapit. Delikado yung buhay doon ni Sensui. Pero nandyan lang din naman si Haji para tulungan siya. At mukhang mamamatay si Irad. Si Irad dito, tinabugaan. May flicker in si Haji. Masasecure nila yung isang kill. Pero si Eman, ang sakit ng mga bola. Sipa lang kung sipa sa likod. Pero mukhang hindi pa rin matutuloy yung laban ng Blacklist. Meron silang Retribution online and available right now. Pero RSG, mukhang ready pa rin naman sila makipagbunuan ng mga kamao. Hinga muna para sa Blacklist International. Actually, sakto lang na mababa yung buhay ni Renny J. Kaya nag-replenish muna siya, umuwi muna siya. Pero hindi na nagbibiro dito ang Blacklist International. Talagang irarush na nila to. Bino-burst down nila yung Lord, pero masasecure pa rin naman ni Sensui with the retry. Ngayon,
Naging 1-4-1 lang naman yung trade. RSG, kumuha lang sila ng kill. Nagsimula lahat yun dahil din kay Haji. Napansin natin, yung ginagaya niya kasi talaga dito, sobrang nagmamatter. Yep. And for RSG Philippines naman, although na-takedown nga nila syempre dito sila Rene J and as well as si Haji, pero kasi yung retry na battle or retry spell talaga dito, ni Sensui, sobrang high caliber, hindi mo matatawaran when it comes to the Yeah. mechanics, and Ira being eliminated that early, seal Oo. the deal for Blacklist. Oo, sinumanda rin ng Blacklist eh. Mga ilang segundo pa bago yung death timer ni Irad eh. So sabi nila dito, tara, agarin na natin to, kunin na kagad natin yung Lord. Meron naman tayong carry. So mabilis Yes. ang pangtunaw mula sa Blacklist International. Ngayon sila na ang may hawak ng gold lead. And look at the damage received. Grabe. Talagang ready si Nats eh. Ibabato niya yung katawan niya doon with the penalty zone. Kahit mamatay siya, okay lang, makakuha lang at makapitas. Kaso lang kasi ang nakita natin kanina, mag-isa lang siya eh. Oo Doon nga sa eh. backline ng Blacklist. Nandito na naman yung vision na magagaling kay Aqua. Pero ang Blacklist kasi, mukhang ang gusto lang nilang kunin talaga ngayon eh yung mga tore sa labas ng base ng RSG. And this time around, si Nats, sabihin nga natin, siya yung pinaka-makunat at saktong-sakto nga to kasi nga naman nakita niya, most of the initiators din naman for Blacklist International, kailangan harapan kung lalaban. Yo, talagang literal na makunats habang si Nats ay nag-aantay din ng masiset upan. Hindi pa naman available yung kanyang flicker, so wala pang threat para sa Wala Blacklist pa nga. International if ever sa mga surprise flicker penalty zone rather para sa kanila. And sa ngayon masasabi natin na sobrang ganda na ginagawa ni Rene J kahit may 3 deaths na siya. Pero yung vision and yung knock-ups mula doon sa onward and earth shatter sapat na yung oras na nabibili noon. Sapat na para makapag-burst ng mabilis ang Blacklist. Oo, kasi nga meron naman silang Valentina na kayang mag-dish out ng damage. And Yeah. even yung carry na, kung papansinin nga natin yung items, ay lock item na siya. Sakto-sakto, with the Windtalker finishing off yung arsenals dito, nag-carry ni Oheb. And imagine, grabe, nakukontra niya na nga dito kahit wall farm yung Bruno dito na si Eman. Pero still, we need to respect as well si Haji dito. With a gold earn, lamang nga si Eman. Pero what about the other members? Medyo naglalag behind yung ibang mga team members niya, which means na mas na-amplify or kahit sa defensive items, nakakalamang dito ang Blacklist International. Yeah, actually, buti nga na-point out mo, yung kalamangan in terms of gold. And most likely, since lamang sa gold ang ilan sa mga members ng Blacklist, lamang din sila in terms of items. So, kailangan nga respeto ngayon ng RSG. Alam nila na si Eman lang ang aasahan nila at mas mataas na damage para sa kanya. And Irad dito, medyo, nakikita natin nakakapatay naman, nakakakuha naman siya ng kill pero hindi yun yung ini-expect natin para sa isang Guinevere. And Edward, talagang tinabaho lang Ito niya. na yun eh. 9-6. Grabe si Tuloy-tuloy, Edward. walang lunch break. Mag-OT pa yan. Mag-OT Tingnan mo, pa. Hindi pa yan lalayo dyan sa baba. Gusto niya pang i-clear yan para nga naman lamang sila dito sa Lord Dance na feeling ko magiging mahaba-haba na naman action. Ibang klase yung ginagawa Grabe. dito. Pero ano yung gusto mo sabihin? Pero so far si Aqua, pansinin din natin, he's untouchable. Hindi pa siya namamatay. But still, hindi pwede na Oo hindi nga, siya no? namamatay. Oo. You get the damages, you get the Asa recall hit onto members of Blacklist International. But still, kailangan nila ng counter go. Gusto nilang i-burst down doon. Sensui na wala ng Pokemon! mortality. Burst, mapapatay ba nila? Nats na flicker out pero si Edward nandun pala sa may bandang likod. Edward! Ang hinahanap niya ay mga miyembro ng RSG. And Sensui pa rin ang makakasecure ng Lord. Grabe yung instinct! Sensui instinct Wow! para sa Blacklist International crucial retry. Actually, malayo na sila dun Pangatlong Lord na to, ulitin ko. At dalawa sa Lord na yung nakuha pa ng Blacklist International. And imagine, may namatay na nga sa kanila. Uy! Yan na! Kahit ng flicker at mukhang lalaban naman talaga dito ang mga miyembro ng RSG. Mababasag yung tore at mukhang itutuloy nila pero Sensui, tuluyan no! siyang babagsak. Ninakaw mo yung Lord. Ikaw ang papatayin namin ngayon. Mataas yung death timer dito Edward, humahabol din si Emma na kanya pwede na. Pero ang sakit na ng mga pass! Ang sakit din naman ni Eman. Haji with a flicker. Makakasecure siya dito ng isang kill. Ngayon naman ang RSG. Gusto nila ng trade. Oh! Nagwawala na
siya ngayon at mukhang makukuha ng Blacklist yung mismong kalamangan kasi nahabol na nila yung baka. Saan ka pupunta? Dito ka lang, Light. Mukhang magdidilim na ang paningin niya. Hindi ko alam kung sino yung nilabas na si Ohem ba o si Kiel1. Pero alam lang natin, 3.2k gold lead at pwedeng tapusin ito ng mga agents. Grabe yung ginawa nila doon nung nagsalitan. And the Remy ball! Gianti. And the ball! And the ball na nga po. And the ball! Nandyan yung stun. At mukhang ang Raiders ay mauubos ngayon. Blacklist International getting that game number 1. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance.